Itong si General Romeo Pocis, binibira ang pagpunta ni Pangulong Bongbong Marcos diyan po sa Estados Unidos. At salamat, meron pong mga sundalo, bagamat hindi natin kilala kung sino po ang nasa likod ng page po na ito, na ipinagtatanggol ang Commander-in-Chief na si PBBM. Kasi itong si Romeo Pocis, pinalalabas niya na inuuna pa raw ni Pangulong Bongbong Marcos yung less priority. Less priority raw ang tingin niya rito ha. Basahin po natin yung post nitong si Romeo Pocis, isang retired na general. Sabi niya po dito, nagkaroon na sila ng palitan ng mga argumento pero hindi na natin babalikan yon, dito na lamang muna tayo. Sabi ni Romeo Pocis, sagot ko kay puso ni Bok, binubuo ng ghost officers, bayarang mga troll na hawak ng DND, AFP, na ang tanging misyon ay siraan ako. Ginoong puso ni Bok, maganda pakinggan ang leksyon mo tungkol sa pamumuno, pero may isang mahalagang prinsipyo sa militar na tila nakalimutan mo, prioridad sa panahon ng krisis. Yun ang pinalalabas nitong si Romeo Pocis. Ginagamit nila ngayon yung sitwasyon para sabihin na less priority ng gobyerno ang nangyayaring krisis sa Middle East at ang mga kababayan po natin Pilipino doon. Pero huwag kayong maniniwala, mamaya ipapaliwanag ni Puso ni Bok yung katotohanan. Ang tunay na leader, alam kung saan siya pinakakailangan ng kanyang mga tao. Sa ngayon, milyon-milyong OFW sa Middle East ang nababahala dahil sa lumalalang tensyon sa rehiyon. Nag-alala rin ang kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa ganitong sitwasyon, ang inaasahan ng mamamayan ay presensya, direksyon at katiyakan mula sa kanilang Pangulo. Walang nagmamaliit sa karapatan ng kababaihan. Mali ang paratang mo na iyon ang punto. Ang usapin dito ay tamang panahon at tamang prioridad. Ang UN Commission on the Status of Women ay taunang pulong, ngunit ang krisis na maaaring makaapekto sa ating mga OFW at ekonomiya ay nangyayari ngayon. Ang diplomasya ay ginagawa araw-araw ng mga ambasador at diplomat, kaya nga may Department of Foreign Affairs ang bansa at kailangang personal na dumalo. Hindi kailangang personal na dumalo ang Pangulo sa bawat international forum para gumana iyon. At isa pa, huwag mong questionin ang aking katapatan sa bayan. Ang katapatan ng sundalo ay sa saligang batas at sa sambayan ng Pilipino, hindi sa sinumang politiko. Ang pagpuna sa maling desisyon ng pamumuno ay hindi paggasik ng gulo, bahagi ito ng demokrasya. Tandaan mo ito, ang trabaho ng leader ay hindi lang dumalo sa mga pulong sa ibang bansa. Ang trabaho ng leader ay tumayo kung saan siya pinakakailangan ng kanyang bayan. At sa ngayon, pakiramdam ng maraming Pilipino na hindi iyon sa New York. Romeo B. Pocis, Major General, retired. Kung babasahin nyo ng ordinaryo, parang kapanipaniwala ang sinasabi ni Romeo Pocis, pero hindi po. Ito po ay isang pagmabababa, tama ba? Pagda-downgrade, no? Sa ginagawa po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. In short, binibigyan niya ng comparison na less priority ang mga kababayan po natin sa Middle East kumpara sa inatinan po nito na Women's Month sa United Nations. Pero ito na ngayon ang katotohanan at dapat po ninyong malaman ito ayon po sa pagpapaliwanag ni Puso ni Bok. Sagot namin sa baluktot na ideolohiya at maling paninindigan ni retired Major General Romeo B. Pocis dahil hindi kami makapagkomento sa comment sections niya. Retired General Romeo Pocis, magalang kong babasagin ang argumento nyo, hindi para makipag-away, kundi para ituwid ang maling pagtingin sa pamumuno at sa kung paano pinapatakbo ang isang bansa. Una sa lahat, hindi kami ghost officers. Totoong mga sundalo kaming naninindigan para sa tama at sa kung anuman ang naaayon sa konstitusyon. Hindi kami bayarang troll. Hindi mo nga kami mabili kahit na ilang beses kaming i-recruit ng mga tao mo Iyan ay dahil kahit kailan hindi for sale ang dignidad, prinsipyo at kaluluwa namin. Hindi porket hindi parehas ang pananaw natin, bayaran na kami o troll. Yan ang hirap sa kagaya mo na hirap tumanggap ng pagkakamali at ideolohiya ng iba.
Pangalawa, paulit-ulit ninyong sinasabi ang salitang prioridad sa panahon ng krisis. Tama naman po kayo, pero dito kayo nagkamali. Ang tunay na leader hindi pumipili ng isang krisis. Ang tunay na leader sabay-sabay hinaharap ang mga krisis. Sa military nga, alam nyo ito. Habang may operasyon sa isang lugar, may diplomacy sa ibang lugar, may logistics sa ibang lugar, may intelligence sa ibang lugar. Hindi tumitigil ang buong operasyon dahil may isang problema. Ganon din sa pamumuno ng isang bansa. Mali ang premise nyo. Sinasabi nyo na dahil may tensyon sa Middle East at may OFWs doon, dapat nandito ang Pangulo. General, tanungin natin ng simple. Ano ba ang gagawin ng Pangulo kung nakaupo lang siya sa Malacanang habang may krisis sa Middle East? Ang evacuation operations ay ginagawa ng DFA, DMW, OWWA, Armed Forces at mga embassies sa rehiyon. Hindi ito ginagawa ng Pangulo ng personal. Ang trabaho ng Pangulo ay magbigay ng direksyon sa buong sistema at ginagawa niya iyon kahit nasaan siya. Hindi ninyo pwedeng maliitin ang diplomacy. Sabi ninyo, diplomacy ay ginagawa ng ambassadors. Tama naman, pero mali ang konklusyon nyo. May mga usapin sa mundo na head of state to head of state lang ang level ng usapan. Hindi ambassador level, hindi undersecretary level, presidential level. Ito ang dahilan kung bakit ang mga world leaders mismo ang dumadalo sa mga UN forums. Hindi ito tourism. Ito ay state diplomacy. Isa pang bagay na dapat malinaw, ang UN Commission on the Status of Women ay hindi maliit na pulong. Ito ang pinakamalaking global forum para sa karapatan at seguridad ng kababaihan. At kung may sektor na araw-araw may laban, iyon ay ang kababaihan. Mga ina, mga manggagawa, mga OFW, mga babae sa uniform service at mga babaeng leader. Hindi maliit na usapin ito. Alam ninyo kung ano ang tunay na problema sa argumento nyo? Ang pinapakita nyo ay isang makitid na pananaw sa pamumuno. Para sa inyo, may krisis kaya dapat tumigil ang lahat ng ibang gawain. Ganyan ang logic ng argumento nyo. Pero ang bansa ay hindi barangay. Ang bansa ay isang complex na sistema na gumagalaw sa maraming larangan: seguridad, ekonomiya, diplomacy, social issues at international cooperation. Hindi pwedeng i-freeze ang buong gobyerno dahil may isang krisis. At bilang sundalo, ito ang mas nakakalungkot. Retired general po kayo. Dapat kayo ang nagtataguyod ng professionalism at unity. Pero ang ginagawa ninyo ay patuloy na nagpapalaganap ng mistrust at division laban sa pamahalaan at sa mga institusyon nito. Ang sundalo ay may isang malinaw na paninindigan. Ang katapatan namin ay sa saligang batas at sa sambayanang Pilipino, hindi sa personal na opinyon ng kahit sinong retiradong opisyal. Tandaan nyo ito, General, ang leader ng bansa ay hindi lang crisis manager, siya rin ay chief diplomat, chief economic steward, commander-in-chief, at chief representative ng Pilipinas sa mundo. Kung ikukulong natin ang Pangulo sa loob ng bansa sa tuwing may problema, lalo tayong mahihiwalay sa mundo. At sa panahon ng global crisis, ang bansang walang kaibigan ang unang nahihirapan. Kaya malinaw, hindi mali ang diplomacy, hindi mali ang pagdalo sa international forum, hindi rin mali ang pamumunong kayang harapin ang maraming usapin ng sabay-sabay. Ang mali ay ang makitid ninyong pananaw na ang leader ay dapat nakaupo lang sa isang lugar habang umiikot ang mundo. Ang tunay na leader, kayang protektahan ng bayan habang kinakausap ang mundo. Hindi sila magkasalungat, magkasabay silang ginagawa. Gumagalang kahit hindi mo kami ginagalang, puso ni Bok. O, napakaganda po nung paliwanag ni puso ni Bok, ha, mga tol, ha. Ito pa, may pahabol pa siya. Romeo Pokis, para lang po alam mo,
Hindi kami ghost officers. Totoong mga sundalo kaming naninindigan para sa tama at sa kung anuman ang naaayon sa konstitusyon. Hindi kami bayarang troll. Hindi mo nga kami mabili kahit na ilang beses kaming i-recruit ng mga tao mo eh. Iyan ay kahit kailan, dahil kahit kailan, hindi for sale ang dignidad sa prinsipyo at kaluluwa namin. Hindi porket hindi parehas ang pananaw natin, bayaran na kami o troll. Yan ang hirap sa kagaya mo na hirap tumanggap ng pagkakamali at ideolohiya ng iba. O sana, makarating ito kay Romeo Pocis, ano? At sa mga DDS, kung ang paniniwala nyo talaga, magaling ang mga Duterte, maghintay po kayo sa tamang panahon. No? Ang Pangulo po ng Pilipinas, hindi po si President wannabe Sara Duterte. Ang Pangulo po ng Pilipinas ay ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pero kung atat po kayong makita ang talumpati o pananalita nito pong si President wannabe Sara Duterte, muli po natin balikan ito pong pangyayari po na ito. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Right. Thank you. Good morning once again to everyone. First off, I'd like to thank our Department of Finance, the Bangko Sentral ng Pilipinas, PICC, for organizing this post-SONA briefing of the Cabinet Secretaries for our business community and for the entire country. Thank you very much for this opportunity to speak before all of you and explain the respective work that our cabinet secretaries and our departments need to do during the administration of President Marcos. Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long time for people to start clapping, because the economic part was in the beginning, and many people really do not understand economic numbers. But another observation of mine was immediately after the speech of the president. While I was going home, I was talking to one of our writers in my office, and I told him that I really liked how the speech was written, because I do not write that way, and I truly appreciated the form that that speech was composed. And as a cabinet secretary and one who is the other half of the unity team, I would say that the State of the Nation of address of President Marcos was on point and perfect. Yun lang ang naintindihan ko, yung initially saka yung was on point and perfect. Oh, yan ba yung gusto ninyo? President wannabe Sara Duterte? Maraming salamat sa inyong lahat, mga tol. Shoutout po sa inyong lahat, sa mga gusto pong magpahatid ng tulong sa estudyante ko po at kanyang pamilya na nasunugan, ubos po lahat ang kanilang kabuhayan. Iparating nyo po sana personally sa kanya. Maliit na halaga, pag pinagsama-sama, malaking halaga na po yan. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang po. Shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now, mga tol.